Barangay Ginebra, handa nga bang i-trade si Stanley Pringle para lang sa big man na ito? Yan ang ilan sa mga nakakagulat na balita mga ka-idol na pag-uusapan natin sa videos na ito. Napakarami na nga mga ka-idol ang nananabik sa muling pagpapatuloy ng laban ng PBA Season 46, lalong-lalo na ang inaabangang laban ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Beermen. Ilan nga sa ating source na nagsasabi mga ka-idol na handang-handa na nga itong si Coach Tim Cone kasama ang Barangay Ginebra. At sa kabilang banda naman mga ka-idol ay namumroblema nga itong San Miguel Beermen dahil sa inaasang hindi muna paglalaro nitong si Junmar Fajardo sa unang pagkakataon na makakaharap nila ang Barangay Ginebra ngayong Season 46. Dahilan sa maaaring gusto munang mamahinga o mag-relax nitong si Junmar Fajardo matapos nga ang nangyaring pagpanaw ng kanyang ina. Ang pag-post nga nitong si Coach Tim Cone sa isang social media na nagsasabing we are ready ay naging usap-usapan din ng ating mga ka-idol kung saan sinasabi nga na mayroong bagong first five ang Barangay Ginebra at may mga ilang player na magbabalik at ilang rookies na ipapasok nitong si Coach Tim Cone. At bali-balita din mga ka-idol kung saan sinasabi ng ating source na may mga bagong plano nga itong si Chua kung saan may tinatarget na namang mga malalakas na player sa ibang team na maaaring maging bahagi ng SMC Group. Ayon din sa ating source mga ka-idol ay sinasabing pinag-aaralan na nga ni Francis Chua ang mga target niyang player kung saan niya pwedeng ilagay na teams kung maaaring sa Ginebra, San Miguel Beermen o sa Pambansang Manok o Magnolia Hotshots. Ang isa nga dito at hindi nakaligtas mga ka-idol ay itong si Matthew Wright kung saan matatandang itong si Matthew Wright ang nangunguna sa best scorer ngayong PBA Season 46. At hindi nga malayo mga ka-idol na isa si Matthew Wright sa tinatarget na ni Francis Chua at ng buong SMC Group. Lalong-lalo na at ito palang si Matthew Wright mga ka-idol ay nangangarap nga na maging parte ng Barangay Ginebra. At kung makuha nga itong si Matthew Wright ng Barangay Ginebra ay napakalaking bagay para sa Barangay Ginebra na mas lalong palakasin ang kanilang team. Sabi pa nga sa ating source sa mga hindi nakakaalam bago pumasok ng PBA si Wright ay sa Ginebra niya gustong maglaro. Sabi pa dito mga ka-idol, Matthew Wright open to play with Ginebra in the near future, wants to play and be part of Ginebra legacy. Maybe not now, but if given a chance, I'm pretty sure it would be an amazing experience. At sa nasabing yan nga ni Matthew Wright ay mas nakadagdag ng lakas ng loob sa SMC Group, lalong-lalo na kay Francis Chua. Natuluyan na nga makuha ng Barangay Ginebra itong best player ng Phoenix Fuel Masters. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sang-ayon ba kayo na makuha na ng Barangay Ginebra itong si Matthew Wright sa Phoenix? At ang isa pa sa tinatarget daw mga ka-idol ni Francis Chua ay itong si Calvin Abueva. Kung saan hindi nga naiwasang ikumpara ni Chua itong si Calvin Abueva kay Christian Standhardinger at sinasabi nga na dapat ay si Calvin Abueva na nga lang ang nailagay niya sa Barangay Ginebra at hindi itong si Christian. Dahilan nga sa nakukulangan pa itong si Francis Chua sa ipinakikitang performance nitong si Christian Standhardinger. Habang itong si Calvin Abueva nga ay namamayagpag na sa Magnolia Hotshots at one of the best player nga nung nakaraang laro nila. Ang isa pa sa nababalitang tinatarget nga ng SMC Group at nitong si Francis Chua ay itong si Jaime Malonzo at si Troy Wright. Kung saan marami ang nakapansin at humanga sa ipinakitang galing ng dalawang rookies na ito ng Northport Batanguer. Kaya't hindi nga rin napigilan nitong si Coach Tim Cone na mag-comment kung saan sinasabi nga niya na magiging dynamic ang team ng Northport Batanguer dahil sa dalawang rookies na ito. Ayon pa sa ating source mga ka-idol, sinasabi nga na kung sakaling mabibigyan ng pagkakataon ng Barangay Ginebra na makuha ang dalawang magaling na rookies na ito ay handa silang magbitaw ng ilan sa mga veterano nila. Marami din na nagsasabi na napakalaki pa ng mai-improve ng dalawang rookies na ito kung sakali nga na mapunta nga sila sa Barangay Ginebra. Kung papansinin lang natin mga ka-idol ang lineup ng Northport Batanguer, masasabi talaga natin na napakalakas ng first five nila. Kung saan mga ka-idol ay kasama nga ng dalawang magaling na rookies na ito sa first five itong si Robert Gulick, si Nubre at ang bago nilang player na si Greg Slaughter. Minado nga ang mga coaches ng SMC Group mga ka-idol kung saan sinasabi nga nila na napakalakas ng lineup ng Northport Batanguer at talaga namang nahirapan sila na maipanalo ang laban. Dahil matatandaan mga ka-idol sa naging laro ng Northport Batanguer kontra Barangay Ginebra at San Miguel Beermen, nanalo lang ang mga ito nang dahil sa buzzer beater ng mga player nila. Kung saan mga ka-idol ay masasabi natin na napakaganda
na naging estilo nitong si Coach Pido na pagkatiwalaan niya ang mga rookies niya. Kaya nga ang dalawang rookies ng Northport Batanguer ang top performing rookies ngayong PBA Season 46. Sa aking palagay mga ka-idol, sa ipinamamalas na galing ng dalawang rookies na ito ay mahihirapan ang Barangay Ginebra o SMC Group na makuha ang rookies na ito sa Northport Batanguer. Pero na lang kung bigman ng Barangay Ginebra o SMC ang ipapalit nitong si Chua. May bali-balita nga mga ka-idol na itong si Alfrancis Chua ang tinatarget na maaaring maipalit sa dalawang rookies na ito ay itong si Stanley Pringle, kung saan paniguradong hindi nga tatanggihan ni Coach Pido kung sakali mang i-offer ni Alfrancis Chua itong si Stanley Pringle kapalit ng dalawang magaling na rookies nila. Di pa man natin alam kung ano magiging hakbangin ng SMC Group kasama si Alfrancis Chua, ngunit naniniwala tayo mga ka-idol na posibleng ang mangyari ito, kung saan kilala ang Northport Batanguer sa farm team ng SMC Group. At sa kabilang banda mga ka-idol ay kung makuha man ng Barangay Ginebra ang dalawang magaling na rookies na ito ay maganda na rin para sa Barangay Ginebra at mas lalakas pa ang kanilang team dahil nga marami na rin ang matatanda sa Barangay Ginebra, kung kaya't malaking bagay na may maipasok silang dalawang bata na magsisimula at mas malaki pa ang mai-improve sa team nila. At naniniwala rin tayo mga ka-idol na kung sakali mang mangyayari ang trade na ito ay hindi rin tatanggi ang dalawang rookies na ito dahil marami nga ang nangangarap na maging bahagi at parte ng Barangay Ginebra. At usapang pagbabalik naman o pagre-resume ng PBA sa Clark, Pampanga mga ka-idol, unang ang sinabi ay August 22, ngunit ito nga ay pabago-bago at walang kasiguraduhan, at ngayon nga ay naglabas na ang PBA management na final na daw itong August 29. Kabila nga ng financial crisis na kinakaharap ng PBA mga ka-idol, paniguradong pabago-bago pa ang magiging schedule nito. At hindi pa nga rin napafinalize mga ka-idol ang proposal nitong si LA Tenorio na kung papayag ba ang lahat ng PBA players na sila na nga ang mag-shoulder sa ilang kagastusan dito sa PBA na gaganapin sa Clark, Pampanga. Bago natin ipagpatuloy mga ka-idol ay nais muna nating bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. At kasama nga natin ang ating ka-idol na si Michael Matira all the way from Modena, Italy. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin naman papahuli ang ating ka-idol na si Eddie Brioso all the way from New Zealand. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Carlos Adriano at Carlos Macasiog Jr. ng Murcia Concepcion Tarlac. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si Antonio Espinile. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Kasama rin natin ang ating ka-idol na si Sofia Razon. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Kasama rin naman natin ang ating ka-idol na si Aljoey or Aljo Ramos. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin papahuli ang ating ka-idol na si Hap Perez ng Cubao. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Rudy S. Camiguin Jr. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At ngayon naman mga ka-idol ay kikilalanin natin kung sino nga ba itong sinasabi na maaaring ipalit kay Stanley Pringle, na isang player na gustong gusto ding makuha nitong si Alfrancis Chua. Isa nga itong si Stanley Pringle sa best player o star player ng Barangay Ginebra. Ngunit may ilan nga sa ating mga ka-idol na nagsasabi na itong si Stanley Pringle nga ay gahaman pagdating sa shooting. At halos nga daw gusto na nitong si Stanley Pringle na nasa kanya na lamang ang bola mga ka-idol. Ngunit marami nga ang napapahanga dito kay Stanley Pringle dahil sa pinapakita niyang lakas na depensa at pagiging shooting star ng Barangay Ginebra. At hindi rin nga malayo mga ka-idol na itong si Stanley Pringle nga ng Barangay Ginebra ang itinanghal na best player of the conference nung nakaraang PBA Bubbles. Kung saan mga ka-idol ay ilan nga sa mga malalakas na player ng ilang koponan ang nakaharap nitong si Stanley Pringle at lalong-lalo na nga itong si Bobby Ray Parks Jr. Ngunit kung titingnan nga natin ang performance nitong si Stanley Pringle at si Bobby Ray Parks Jr. mga ka-idol ay mas magaling nga sa diskarte itong si Stanley, ngunit mas magaling nga sa shooting itong si Bobby Ray Parks Jr. Lalong-lalo na ngayon mga ka-idol na sinasabi dito na Ginebra ang gustong laruan ni Ray Parks Jr. Kaya yan siguradong pwedeng maging daan ng TNT para i-dispatcha na rin ito. Ngunit bago pa man yan mga ka-idol ay nagkaroon na nga ng kontrobersiya kung saan itong si Bobby Ray Parks Jr. ay gusto na rin maglaro sa Japan B-League. Meron din nagsasabi na don't be surprised if next year Bobby Ray Parks Jr. wearing Ginebra uniform na nga daw. At bali-balita nga mga ka-idol ayon sa ilang source natin na itong si Bobby Ray Parks Jr. ay gusto ngang maglaro sa Barangay Ginebra
At sinasabi din na ang Barangay Ginebra ay handang pakawalan itong si Stanley Pringle para lang dito kay Bobby Ray Parks Jr. Sasabi nga natin mga ka-idol na mas magiging malakas ang Barangay Ginebra kung makuha nga nila itong si Bobby Ray Parks Jr. Ngunit sana hindi na nga nila pakawalan itong si Stanley Pringle at ibang player na lang ang ibigay nila. At halos nga nagmamakaawa na itong si Ray Parks Jr. Nakuhanin na siya ni Coach Tim Cone. Ayon din sa mga nakaraang source mga ka-idol, sinasabi dito, multiple insider sources believe Bobby Ray Parks Jr. wants to transfer to another company or SMC in the PBA and hoping someday wearing Ginebra jersey. At isa na nga rin sa dahilan mga ka-idol nitong si Ray Parks Jr. kung bakit hindi siya pumirma o nag-renew na kontrata sa TNT. Bukod nga sa nagdidiman siya ng malaking sahod o 1 million sa TNT mga ka-idol at gusto niya rin makapaglaro sa Japan B-League. Isa nga sa matinding dahilan nitong si Ray Parks Jr. ay makuha siya ng SMC Group, especially ng Barangay Ginebra. Kaya nga ganito na lamang ang naging desisyon mga ka-idol nitong si Bobby Ray Parks Jr. Marami nga ang naglabasang source kung saan nagpapatunay na itong si Bobby Ray Parks Jr. ay wino-work na ang pagpunta sa SMC Group. Sabi nga dito mga ka-idol, unsigned Bobby Ray Parks Jr. desired an interest to play to Ginebra. At sa pagkadaupang palad nga nila nitong si Ray Parks Jr. at ni Coach Tim Cone, sinabi nga ni Ray Parks Jr., Coach Tim Cone told me something I will never forget and that I will cherish. When it happens, then we can refer back to this video. Never say die, and I'll tell you what the great Coach Tim Cone told me. At nasabi din nga ni Coach Tim Cone na interesado nga ito kay Ray Parks Jr. Wala pa ngang linaw mga ka-idol kung sino nga bang ibibigay ng Barangay Ginebra. Ngunit usap-usapan na nga na itong si Stanley Pringle nga ang nakikita ng Ginebra team at ng SMC Group na maaaring kapalit nitong si Ray Parks Jr. Kung kayo ang tatanungin ko mga ka-idol, sang-ayon ba kayo sa magiging desisyon ng Barangay Ginebra Management kasama itong si Coach Tim Cone at Alfrancis Chua kung saan ipapalit itong si Stanley Pringle kay Bobby Ray Parks Jr.? Kung hindi man si Stanley Pringle, sino nga ba ang napupusuan nyong maging kapalit nitong si Bobby Ray Parks Jr.? Kung ano man ang inyong kasagutan, reaksyon, advice, suggestion mga ka-idol, just comment down below at maraming salamat sa inyong panonood.